my first question, can you share some of that, your initial findings? And were you able to conduct an executive session with the cabinet secretaries or those from the government who attended the first hearing? Yes, unang-una yung ating first session, nagkaroon tayo ng mga preliminary report kasi maraming nagtatanong at marami rin ako naririnig na parang hindi naman yata tama yun. Teka muna, kaya napilitan ako na mag-preliminary report kahapon at nabanggit na nga ni Ali. Unang-una, tatlong bagay lang yun maikli lang. Unang-una, maliwanag na walang obligasyon ng Pilipinas na isuko si Presidente Duterte. Walang ganon, walang obligasyon. Kasi sabi nga ni Ali, yung diffusion, parang request for information lang yon. Yung parang sa pamilya ng Interpol, parang sinasabi lang sa mga miyembro, kung kilala ninyo itong taong nakasaad dito, pakisabi na lang sa amin. Parang ganon lang, request lang. Pero hindi siya red notice. Yung red notice para siyang poster nung sinauna, wanted or alive. Tapos nandun yung mukha ng tao. Wala namang ganon. Kaya nagugulat ako kung bakit nagkaganon. Maski red notice nga dinidedma ng Timor, di ba? Si Congressman Arnie Terdes, meron ng red notice. Pero sabi ng Timor, teka, at dadaan muna yan sa aming mga korte. Hindi kami papayag ng bastang ganyan. So, yun ang una, maliwanag na may choice ang Pilipinas. Hindi tayo obligado. Ikalawa, maliwanag rin na pinili ng ating gobyerno na isuko talaga si Presidente Duterte. Walang obligasyon, pero pinili nila mag-cooperate sa ICC, sa Interpol, at sa sino mga talagang nakatutok dyan. Dahil maliwanag na wala naman yun sa mga tratado natin, wala naman sa batas natin. Ang maliwanag sa batas natin, ibabalik yung tao sa korte ng Pilipinas. Yung Pilipinong korte maglalabas ng warrant. Diba? Ganun yun Yun ang intindi natin. In fact, yung extradition law natin, lumang-luma, yung tatay ko pa nagsulat nun Kaya ang tagal-tagal na. Ganun yung proseso, kabisado po natin. Kaya yun. Isa, wala tayong obligasyon. Ikalawa, pinili natin na isuko si Presidente Duterte. Ikatlo, sa pagdadakip kay Presidente Duterte sa pag-aaresto, ilang karapatan niya ay nalabag. Maliwanag po yun kasi hindi pinapasok si VP Sara na immediate family on one hand, double book yun immediate family, pagkatapos siya yung tinutukoy na abogado ni Presidente. So, ibig sabihin, abogado at saka immediate family. Tapos, hindi siya hinayaan na pumunta sa Korteng Pilipino at kumuha ng order. So, yun yung mga nakikita kong paglabag. At sa palagay ko, yung parating nag-i-invoke nung tinatawag executive privilege. Kapag hindi executive privilege, yung isa pang dahilan na hindi magsasalita, parati rin sinasabing sub judice kasi may kaso na sa Korte Suprema. Wala namang koneksyon kasi yun naman habeas corpus, yung pagbabalik ng tao sa Pilipinas. Wala namang koneksyon dun sa mga treaty at mga batas. Ang akin lamang, sinasabi ni Executive Secretary Bersamin na nagbigay siya ng sulat at tama nga, nakatanggap ako ng sulat, pero ongoing na kasi yung investigasyon. Mga alas 11 ng umaga yon, nag-umpisa na po kami. At yung 1, 2, 3, 4 niya, yung 1, 2, 3, talagang normal yon pag national security is involved. Siyempre, bawal ibunyag yun sa publiko. Baka madali pa yung sundalo, magka-problema pa tayo. Yung ika-4, sabi niya, wag daw yung operations tungkol sa arrest. Hindi naman ako nagtanong, nandun nga nag-iintay yung ka-up para tanungin tungkol sa eroplano at iba pang detalye. Hindi ko na nga tinanong yon. Pero meron siyang request na ibigay daw yung mga questions ahead of time. Ang problema, paano ahead of time? Doon ko lang natanggap sa kalagitnaan na ng hearing. Senator, banggitin ko lang na para Yes. lang patas, banggitin ko lang naman din yung sinabi nung mga government officials doon sa Yes. Judice
Kasi nga na meron ng mga nakahain na petisyon na dinidinig ng Korte Suprema, and mako-contempt tayo if we discuss the merits of the case. So yun ang punto nila. Sa punto naman ng executive privilege, lalong-lalo na pagdating po doon sa mga conversations, private conversations with the President, hindi pwedeng ilahad. I think yun na bring up yun doon sa punto nung pagpaplano nung binabanggit nga, di ba, ilan sila doon sa kwarto. Yun nung hindi nila mailahad doon sa public hearing. But having said that, eto na, gusto ko malaman, etong... Natawa lang ako doon kasi naka-media na. Nagpa-interview si Secretary John Vic. Sinabi na niya lahat yun eh. Hindi naman siya executive privilege kasi sila nagbunyag, sila nag-announce. Malay ko ba kung ano nangyari doon sa group effort na yun? Siya naman ang nagsabi doon sa interview kay Pinky Webb. Tapos, natatawa rin kami kay General Torre kasi pati ba naman yung revised penal code, yung tungkol sa warrantless arrest. Naging executive privilege. Kaya nagkakalabitan kami at galit na yung secretariat. Yung aking committee secretary, linabas na nga yung gavel. Sabi niya, ma'am, pukpukin mo na yan at hindi na tama yung sinasabi. Sinisigawan ka na at ikaw na ang tinatanungan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.